Leo? Paano kung habang nagpapakahirap at nagpapakapagod ka sa ibang bansa, matuklasan mo na ang naiwan mong asawa sa Pilipinas, merong iba? Leo! Mga walang hiya kayo! Para matustusan ang kanyang pamilya, nag-domestic helper sa Kuwait si Rose. Yung trabaho dun sobrang hirap talaga ba? Hindi ka na makaupo, yung tulog mo 3 hours lang. Parang lumulutang ka na. Yung amo ko mabait naman pero yung mga alaga ko salbahis eh. Minsan dinuduraan pa ako sa mukha. Nagkakandakuba na nga siya abroad. Nakarating pa sa kanya ang chismis na ang kanyang mister meron daw iba. Nung nalaman ko at first, parang gusto kong patayin silang dalawa. Sa sobrang sakit kasi naghihirap ako dun tapos silang dalawa lang papakasaya lang sa pera ko. Leo? Para makumpirma, hindi ipinaalam ni Rose sa kanyang mister na uuwi na siya sa kanila sa Butuan. At nagulat siya sa kanyang nadatnan. Leo! Mga walang hiya kayo! Si mister may kasama ng iba na isang lalaki. Hindi ako makapaniwala kasi alam ko naman agad-agad baka uwi ang layo. Ngayon, na-shock na lang ako. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang paghaharap? Todo kung magmahal daw si Rose. At siya man daw, hindi pangkaraniwan ang natitipuhan. Ang mga nakarelasyon na raw niya, puro mga Becky at 10 sila lahat. Ate po ko sa isang lalaki, yung bakla na maganda, maayos ang itsura niya as in feminine look talaga siya. Parang na-attract ako sa kanila pag maganda silang tingnan. Kung nagkakagusto sila sa akin, parang success, parang proud na proud ako sa sarili ko. As in bakla sila, nagkagusto sila sa babae. Ang gusto ni Rose Jean, mga transgender. Kaya nga raw ang tawag sa kanya, trans collector. Dumadayo pa nga raw si Rose noon sa mga gay beauty pageant para humanap ng magiging partner. Sa isip ko lang, wala, manunood lang ako kasi na masaya doon. Ganun tumagal na, hinahanap ko na yung kung sino yung maganda doon. Feminine talaga ba? Gusto ko lang talaga doon sa bakla na maganda. As of now nga, hindi ko mga paliwanag sa sarili ko ba't sa kanila ko na-attract. Sa kanyang ang kwarto, may mga litrato siya ng mga natipuhan niya. Ito po yung mga litrato ng mga kaibigan kong bakla. Ang iba po dito ay naging crush ko. Ito yung mga remembrance ko sa mga pageant. Nagsimula raw ang lahat nung high school pa lang si Rose. Nakilala niya si alias Alex. My name is Alex. Sa umaga, Alexandra sa gabi. Nagmula sa bansang walang kutsara, walang tinidor, mag-Jamaica! Isang transgender na ang definisyon, yung may gender identity, gender expression at behavior na iba sa kanyang sex mula nung siya'y ipinanganak. Kasabay noon, may ibang naliligaw sa akin na mga lalaki, yung mga kapitbahay namin. Siya yun talagang nag-effort sa akin eh, na manligaw. Sinuyo siya nito. Si Rose na fall. After na isang buwan, sinagot ko na siya dahil mabait siya sa akin, maalaga. Pero makalipas ang isang taon, kinailangang magtrabaho sa Maynila ni Alex. Jajalis na ako. Jijiwa na kita. Alex! Babo! Nagkalabuan sila. Yung umalis si Alex, sinabi ng friend niya na may asawa na daw siya. Na-hurt talaga ako kasi nga, bakit niya ako pinagpalit sa iba? Si Rose, sunod namang nabarkada sa mga Becky. Nagustuhan ko makipagkaibigan sa mga bakla dahil bibo silang kasama. Parang kapatid mo talaga sila. Sweet sila. At nagkaroon na naman siya ng kasintahang transgender. Nasundan pa ito. Pero lahat sila, pawang ipinagpalit si Rose sa lalaki. Kaya sinubukan naman ni Rose na makipagrelasyon sa mga lalaking bisexual o yung nagkakagusto sa parehong lalaki at babae. In love rapod ko sa iya kadugayan kay butan mapod siya, sweet pod. Kuan nagyapon ko siya marag na-attract nagyapon ko kadugayan sa iyang kakuan ba kabuutan. Pero ipinagpalit din daw siya ng mga ito. Kasayod na magig ka sa mga bayot na gusto nila lalaki nganong i-enter pa man nimong life sa ila. I-push pa man nimong life sa ila nga laki may lang gusto. Dahil sa paulit-ulit na pagkasawi sa mga Becky, transgender at bisexual, sinubukan din ni Rose na makipag-date sa mga straight o yung mga tunay na lalaki. 2 beses na akong muntik na ma-rape ng mga lalaki. Sa tingin ko, yun talaga yung dahilan kasi parang impression ko talaga sa mga lalaki, ang habol lang nila is sex lang. Hindi ka ganang mait na okay naman na kwentuhan, inuman, hindi nag-a-approach na anong sex agad. Hanggang nitong 2008, nakilala ni Rose ang Becky na si Leo. Kinuha ni Leo ang numero ni Rose. Naisip ko sa sarili ko, ang buutan na po ni siya nga, nga bayot at first na inspiration ako na, walang maldeta, pero buutan na po din siya.
Si Rose niligawan si Leo at naging sila na nga. Natutunan ko siyang mahalin kasi mabait siya, supportive siya sa akin kahit ganito ako. Matapos ang ilang buwan, nabuntis si Rose. Oo, paulit-ulit, buntis ako. Hinahanap kong sino daw yung ama daw ng bata. Sa health center ba? Sabi ko na, ito siya. Yan, ibakla yan eh. Kung ako kung nagmahal ako, ibibigay ko lahat. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta mahal ko, hindi ko pinapakinggan yun. Para raw ipakita ni Leo na handa na siyang magpakatatay para sa kanilang anak, ipinaputol nito ang kanyang mahabang buhok at nagbihis lalaki. Dati hindi ko pinangarap na may anak. Nung dumating, ito na po, masaya na may anak pala. Para matustusan ang kanilang pamilya, nag-abroad si Rose. Nung sikang balik niya na, doon na po ako nagtitext meet para malibang kasi ang lungkot. Kasi pag may problema ako, nandyan yung text meet ko palagi, kasama ko, masasabihan ko. Siya wala, mag-contact lang yung magpapadala na. Hindi kami araw-araw magkakausap. Ayun, nawala yung feeling sa kanya. Leo? Dito na nga lihim na umuwi si Rose para sorpresahin ang kanyang mister at ang kalaguyo nito. Leo! Ang third party, isang ang lalaki. Mga walang hiya kayo. Leo? Nung umuwi si Rose sa Butuan mula sa Kuwait, nahuli niya ang kanyang mister na si Leo na meron ng bagong kinakasama na isa ring lalaki. Mga walang hiya kayo. Gusto ko balikan ko ulit, naawayin ko na. Pero nawala naman yung lalaki, lumayas na. Iyak na iyak talaga ako na, realize ko talaga na nawala man siya kwenta o na ako pa ang nasa abroad, ako pang naghahanap ng pera. Napahayahay ra diri at tapos giloko pa ko niya. Klaro man among sabot na, ana mo, abroad ko para maayo ang among life. Pero iya pagid kong giilad, iya pagid kong gitunto. Ang ipinundar ni Rose na bahay, ipinaubayan niya na sa kanyang mister at sa bago nitong kinakasama. Pag uwi ko ng abroad, so wala ng trabaho, hindi na ako makahanap. Naghirap kami, parang wala na akong maksustento sa bata. Tapos sabi ko na sa sarili ko na ibigay ko sa kanya kasi siya naman ang mag-alaga. Ngayon, kaya na po siya trabaho. Nag-aahente na ngayon ng bahay si Rose dito sa Pilipinas. At nito lang nakaraang taon, nakilala niya ang manikurista na si Feji, isa ring transgender. Kahit nasaktan ako ng ilang beses, hindi pa rin ako nadala na magmahal ulit ng bakla. At first, parang wala pa akong masyadong attraction sa kanya. Sa nagtagal na, nagustuhan ko rin siya kasi mabait siya. Tapos ako din, gustong-gusto niya ako. Binago rin daw ni Feji ang kanyang anyo para lang kay Rose. Naturuan din yung puso ko na magmahal. Kasi mabait siya. Hanggang ngayon, aminado akong bakla ako. Kahit bakla ako, sigurado naman ako na si Rose Jean yung mahal ko. Sa lahat ng mga nakarelasyon ni Rose, si Feji lang daw ang bukod tanging nangako sa kanya na hinding-hindi ito magloloko. O ikaw git hinundan sa tanan-tanan ko. Unsay akong inabtan gikan sa ubos. Thank you, salamat. Ikuan gid ako sa agid na ako sa imo na di tagid ka ibaylo. Bisan unsa na mga tao or bago pa na ako naila. Pero gid ako agad. Masaya na ngayon si Rose sa kanyang buhay pag-ibig pero may kinikim-kim pa rin siyang sama ng loob sa dati niyang mister na si Leo at sa kinakasama nitong si Marlon. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa kanila. Pero sa bata lang, kaya kinakausap ko pa rin siya hanggang ngayon. Si Leo at Marlon naman gusto ring humingi ng tawad kay Rose. Tinry ko pong maging lalaki pero babae pa rin ang puso. Na umiibig rin sa lalaki. Gusto kong maghingi ng sorry kang Rose Jean kasi nagawa ko tong gaganitong sitwasyon. Nagpapasalamat din ako sa kanya kasi binigyan niya ako ng anak. Gusto ko rin mag-sorry. Sorry na nasira ko sila, nagkahiwalay sila. Kaya nag-usap sila. Namin din kay mga kuan. Sorry, pasensya sa nabuhat na mo. Sa akin din, pasensya kung nagkahiwalay man kayo dahil sa ginawa namin. At hihingi kami ng sorry ngayon. Kung tatanggapin mo, para naman di na ako mailang na di ba? Pag magkasalubong tayo, ayaw ko kasi nag-iwas. Ako din, Mas dati pa rin naman kasi gusto ko talagang maklose kita. Nagkahiwalay man kayo, pasensya na. At first nga ako gid na siyang nadunggan at sakit ka sa kungkuan. As in dili gid ko kadawat sa pero kay hinahini ang panahon na realize na ako nga kanang magpatawad na pud siguro ko sa inyo kung
bahala magdili man makabalik pero kanang ihatag din ako kung kwan sa inyo. Sakit gid kayo pero naa na magid matap. Ato na lang ginandawaton bigay. Di na magid na pwede siya mabalik pag yun. Sakit gid akong sakripisyo sa gawas pero ginana gid ko ninyo pero dawaton na lang gid ako tanan din. Sorry di nga, na nabungkag atong pamilya. Sorry kaayo. Basta ako gi-promise ang bata din ako pasagdan. Basta kay assured lang gid niya ang bata parungod gid ninyo maski wala. Man gitaro man gid namo kayo. Sa karon kuan man kana okay naman ang tanan nga inani nagkakuan. Napasalamat pud ko ani nga sa inani nga programa nagkuan nagkaayos ta. Lahat ng mga baklang minahal ko, hindi ako nagsisisi na minahal ko kayo. Hindi ko lang tinitingnan ang panlabas. Tinitingnan ko rin yung kung ano yung ugali nila. Bibo talaga silang kasama. Walang mga negative. Kaya talaga, dapat po respetuhin yung ang mga beke kasi may puso din sila. Dapat silang mahalin at huwag husgahan. Si Rose at ang kanyang makulay na buhay pag-ibig. Patunay na pagdating sa pag-ibig, anuman ang kasarian, dapat magmahal ng tapat.